Good afternoon mga ka-tech. So nagbabalik si Mark, ang inyong ka-tech, para sa mga bagong tips and mga bagong experiences na pwede kong i-share sa inyo. So ngayon, kung makapansin nyo, medyo iba yung outfitan ko, iba yung suot ko ngayon. So yun ay dahil bumalik ako on board sa dati kong barko, pero this time as an IT support or as an IT personnel. In short, nagbunga lahat ng mga trainings natin nung nasa Pilipinas tayo. So yung mga inaral ko, yung mga certifications na kinuha ko is talagang worth it. So kung gusto nyong malaman yung mga ginawa ko or mga requirements na kinuha ko para mapansin at matanggap sa position ko ngayon dito sa onboard as an IT, stay tuned on this video. Alright, there you go. Here's our captain, Eddie. Yeah, there you go. Where are you from, Eddie? Romania. Romanian. Proudly Romanian. Let me just. Am I? Hey, good, you're good. Very good, very good. You're good. We have another Romanian right here. Another, Hey, our Mark. second captain. How's it going, man? Jello. Jello, from Romania as well. Romania. Yeah, yeah. Our paisano, Dennis. My my mentor. Yes. Yeah. I'm learning from Mark. Oh. Very good experience here. Yeah. We all Our learn from each other Yeah. because nobody knows everything, so we all learn from each other. I even learned from Mark, Ah. from all of you. Yeah. So So here's Teamwork. our team. One dream, one team. Yeah. exactly. So bakit nga ba ako lumipat as an IT? And ano yung mga pros and cons as an IT on board or shipboard IT? Pero bago tayo pumunta dun sa topic na yun, let's check muna kung ano yung mga ginawa kong preparations or ano yung mga kinuha ko para mapansin ako ng employer. Ano ba need na employer para ma-hire ka nila as an IT on board or para ma-determine nila na karapat-dapat ka sa posisyon? Number one, experience as an IT. So basically, at least 1 year sea-based or land-based na trabaho as an IT. Mas prefer talaga nila yung meron kang alam sa hands-on and hands-on about what? More on computers, switches, printers, tablets, as long as may IP addresses, yung mga end devices na hahawakan mo, yun ang mas prefer nila, yung mayroon kang field experience. Kasi kung puro ka lang theory, kapag nasa field ka na kasi iba yung sitwasyon. Yung mga situation na hindi lang sa theory na pag-aaralan. So talaga sa experience. Number 2, valid IT certifications. So yes, definitely need talaga ng certifications. To be honest, nag-try ako ng ilang beses na nagpasa lang ako ng mga training certificates. Valid naman siya pero only training certificates. So hindi talaga siya binalue. Kahit na marami akong experience as an IT and sa tech, talagang kailangan nila ng valid IT certifications. May mga times na na-decline talaga ako. Pero yun yung time na nag-push sa akin para talagang mag-take time and mag-aral ng mga kailangan kong aralin na certificates. Anyway, kahit naman hindi kayo mag-apply on board or sa sea-based na work, yung mga certification na kukunin nyo, pwede nyo rin magamit sa abroad or sa local employment. Much better na mag-take time kayo na mag-training talaga at buka ng mga certificate bago kayo mag-try sa mga medyo may kataasan na posisyon. Third is communication. To be efficient sa larangan ng IT support or sa IT shipboard support, of course, need mo rin na mag-practice ng good communication, which is basically English. English kasi yung ginagamit pag nasa ship side ka. Mapa-email man yan or speech, English talaga. Magiging bala mo rin to in case na ma-interview ka for the first time ng amo mo, ng IT manager, or ng fleet manager, online, or personal. At least
makapag-usap kayo ng maayos and maintindihan niya yung English mo, madidetermine niya na, uy, okay to, good communicator ba? Para din magkaintindihan kayo ng tutulungan mo. Usually, colleague mo, isang seafarer din or minsan guest din. So, bakit nga ba tayo lilipat sa IT department? So, ever since ang first job ko is talaga IT. Then, mag-decide lang ako mag-electronics or technician. At nag-aaral ako ng electronics para para bang first step para sa pagbabarko. Kasi hindi ko alam talaga kung ano yung kailangan kong gawin para makapasa ako sa shipboard IT. So ayun, nag-work ako sa isang casino, sa isang cruise ship. So from there, nagtanong-tanong ako ng mga requirements kung ano yung kailangan ko para makapag-transfer or para makapag-cross-train as an IT. However, napag-alaman ko at sinabi rin sa akin na walang cross-train ng IT. Basically, mag-resign ka and then mag-apply ka as an IT. Apply means online application. Mag-aantay ka ng couple of months bago magka-opening yung position. Pero by that time, dapat ready ka na sa mga papers mo. May certifications ka, yung CMS book mo, passport mo, visa mo. So other than good pay, ano pa bang meron sa pagiging IT on board? Okay din pagiging IT kasi kino-consider ang IT dito sa course na ito is as a deck officer. So entitled ang mga IT dito for a single cabin, which means wala kang kasama sa kabina. Day job. As an IT, day job ka. Wala kang night shift. Although minsan may emergency, may tatawag, tolerable naman yan. Compared sa dati kong position as a technician, talagang panggabi ako kasi yung manager ko yung pang-umaga. So, ang trabaho ko panggabi is 10 to 6. So, talagang puyat ka. So, health-wise, okay pa rin talaga IT. Also, alam naman natin lahat na medyo mahal ang internet on board, lalo na pag crew member ka. Hindi libre ang internet on board for cruise line sa mga crew members. Pero sa IT position dito, libre siya. Free ang internet namin. Basta as long as gagamitin mo siya, maayos sa tama. For example, communication between your family back home. So, cons. Isa sa mga cons na experience ko is yung compared sa before na position ko. Napakahirap or napakadalang kang makakalabas. Kasi IT on board kayo. Talagang hawak nyo ang system. And pag may mga issues, kailangan kayo na on board. So, depende na rin sa itinerary nyo. Depende na rin sa business demand or yung project, may projects kayo. And depende rin sa mapagkakasunduan nyo ng team mo. Kung sino lalabas, kailan lalabas, anong oras lalabas. Pero, i-expect mo na pag IT on board ka, hindi ka makakalabas ng tuloy-tuloy. So, okay lang yun, makakatipid ka. So, the rest ng cons, siguro sa ibang video na lang natin i-discuss kasi medyo mahaba na itong video na to. Sana nakatulong yung video na ito para sa mga aspiring and mga IT professionals na gustong mag-try on board. Okay, so if we have any comments, just let me know. And mga suggestions or mga katanungan, feel free to comment below. And also, thank you sa mga sumusuporta pa rin kahit na napakabihira na ako makapag-upload. I'll try na makapag-upload pa ng mga other technical videos para sa inyo. Thank you for watching and please share, like, and subscribe to my channel.